Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Ang ating Diyos ay matapat. So, dahil malamig, pwede naman po tayong mag-coffee. Kung gusto niyo mag-coffee, meron po tayong, meron ba tayong coffee doon? Ayan. Medyo malamig ang ating panahon. So, meron coffee doon, meron pa yata tinapay doon. So, this is theology class. Kaya meron tayong mga lamesa, pwede natin ilagay dyan coffee habang nakikinig sapagkat malamig po ang ating panahon. Okay. So, pagpapatuloy po natin ang ating pong aralin sa ating pong theology class, ang pagtalakay po natin na plano ng kaligtasan ng ating Panginoon. Paano niya pinagplanuhan, nagdesisyon siya at nagplano sa ating kaligtasan. Sa gabi po na ito, tatalakayin natin ang patungkol sa aklat ng Romans chapter 5 verses 12 to 19. Ang title po ng message or ng ating pong Bible study, theology class sa gabi nito ay The Fall of Mankind as a Consequence of Sin Entering the World Through One Man, the first Adam. At tandaan natin na ang Biblia nagsasabi ng dalawang Adan. The first Adam is Adam, si Adan. And the second Adam, sino siya? Si Jesus Christ. Bakit pinagpapareho sila? Kasi yung unang Adan, mga kapatid, yung unang Adan, directly yun, walang pinanggalingan yun kundi sa ating Panginoon. Hinubog sa alabok, hindi siya galing sa sinapupunan ng isang ina. Wala siyang pinanggalingan kung sino man. So direkta siya ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng alabok. So yun ang unang Adan. Ang pangalawang Adan, another one of a kind, the one and only kind of his class, Jesus Christ, direkta din siya sa Diyos. Hindi rin siya galing sa tao, hindi sa sperm cell or egg cell ni Joseph at ni Mary. Siya ay direktang galing sa Diyos. Kaya siya yung second Adam. Okay? So yung second Adam natin, hindi siya, ating Panginoon Jesucristo, hindi po siya galing sa sin, o wala po siyang bahid ng anumang kasalanan sapagkat hindi siya galing sa lineage o sa lahi ni Adan at ni Eva. So yun yung dalawang Adan. Okay. Pero ang tatalakayan natin ngayon, mga kapatid, ay ang pagbagsak ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan sa mundo through the first Adam, through the one man, the first Adam. Okay, basahin muna natin yung aklat ng Romans, chapter 5, verses 12 to 19. Romans chapter 5, verse 12 to 19, it says, Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men, because all sinned. For before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern
of the one to come. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many? Again, the gift of God is not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man, death through that one man, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Okay? So, kung babasahin nyo ng walang guide, kung babasahin nyo ng wala kayong pundasyon o basic sa pag-aaral po ng kung anong nangyayari dito ng grasya ng Diyos. Medyo parang nakakalito, ba't paulit-ulit? Hindi nyo mag-grasp o hindi nyo madakot ang ibig sabihin ng mga pinag-uusapan natin. Pero ang pinupunto mga kapatid dito sa Romans chapter 5 verse 12 to 19 na binasa natin is, mga kapatid, yung ginawa ng dalawang Adan. At yung resulta ng ginawa ng dalawang Adan. At ipapakita dito mga kapatid na ang ginawa, and listen very carefully, na ang ginawa ng pangalawang Adan ay di hamak na mas mainam at mas malakas kaysa sa ginawa ng naunang Adan. Yung ibig sabihin yung mga consequence, yung mga results. Okay? Papatunayan ng ating study, ng ating pag-aaral na yung mga kapatid, na yung ginawa ng ating Panginoong Kristo ay mas mainam o mas makapangyarihan kaysa sa resulta ng ginawa ng naunang Adan. Paano yun nangyari? Okay. But before that, kailangan maintindihan natin mga kapatid yung ating pinanggalingan. Gaya ng ating mensahe last Sunday. Who we were, sino tayo dati, what God has done for us, and then who we are today, at paano nabubuhay yung mga taong na kay Yesu Kristo o kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kailangan maintindihan natin yung ating pinanggalingan mga kapatid. Sino tayo? Ano ang nangyari sa kabuuan ng madlang tipo? Walang pinipili, walang nakakalamang, lahat iisa ng kalagayan. So sabi sa verse 12, punta tayo sa verse 12. Verse 12. Sabi diyan, sa verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sin. Okay, so, una, kailangan maintindihan natin na ang kasalanan hindi naman talaga nanggaling kay Adan. Alam na natin yan, inuulit-ulit lang natin para hindi tayo mawala dun sa pagkukunek-konekta ng ating pinag-aaralan. So, sabi dito,
sin entered the world. Okay, ito yung mundo. Ito ang sin, hiwalay sa mundo. Okay? Sabi dito sa pinasa natin, sin, which is alien sa mundo, hiwalay, entered the world. Ibig sabihin, wala naman talagang kasalanan sa mundo. Pumasok lang ang kasalanan sa mundo. Sabi dito, sin entered the world through one man. Lalagyan natin ng ibang illustration, mga kapatid. Parang, let's say, COVID-19. Ano yung COVID-19? Virus. Wala naman talagang virus sa Pilipinas. Sa bansang Pilipinas. COVID-19 entered the Philippines through one man. Ibig sabihin, merong naging channel o naging host, unang nagkaroon ng COVID-19. And then, pagkayari niya magkaroon ng COVID-19, nahawa na niya yung kabuuan. Pero hindi talaga sa kanya galing ang virus na COVID-19. Ito yung nanggaling sa, anong sinasabi ng balita? China. Sa Wuhan, China. Ayan sinasabi ng balita. Okay, so ganun din ang kasalanan. Walang kasalanan sa mundo, but sin, a foreign thing, na wala naman sa mundo, entered the world through one man. At ang pinaka-host ng kasalanan na yun, mga kapatid, ay yung naunang lalaking nabuhay sa mundo na si Adan. So, pagdugtong-dugtongin natin, saan ang galing ang sin? Ayon sa mga pag-aaral natin, saan ang galing ang sin? Ayan. Sa pag-aaral natin, sin originated from the heart of one creation. Sino siya? Si Lucifer. Kapag kinalkal natin ang Biblia, nanggaling ang kasalanan na yun sa puso ni Lucifer. Kung kakalkalin natin ang Biblia, matatagpuan natin na ang kasalanan na yan ay natagpuan sa puso ni Lucifer. O nasaan si Lucifer noong panahon na yun? Nasa heaven. Okay? Heavenly host kasi sila. Nandun si Lucifer sa heaven. Wala naman siya sa earth. Okay? Dahil yun ang unang creation, heaven. So nakita yun sa kanya. So sin originated from the heart of Lucifer. Makikita natin yon sa aklat ng Ezekiel. Pakinggan natin mabuti. Chapter 28, verse 15. Okay? Sabi doon, you were blameless in your ways from the day you were created until wickedness was found in you. Pero wala siya sa mundo. Nandun siya sa heaven. Nung makita yung kasalanan. Okay? So, from Lucifer, kanino niya muna ito pinasa? Sino unang dinamay niya? Pag kinalkal natin ang Bible, anong nalaman natin? Sino unang napagpasahan niya ng kasalanan? Si Adan ba? Hindi. Genesis chapter 3 verse 1 to 5 says that from Lucifer, sin was transferred or given to Eve. Si Eva muna unang tinukso. So from Lucifer to Eve. Genesis chapter 3 verse 1 to 5. And then from Eve, mula kay Eva, kanino niya pinasa? Kay Adan. Saan natin mababasa? Genesis chapter 3 verses 6 to 7. So from Lucifer, from the heart of Lucifer, to Eve, and then to Adam, and then pagkayaring bumagsak ni Adam, sino ang nadamay niya? Sino ang nadamay ni Adam? All mankind. Lahat na makasalanan. Lahat na bagsak sa kasalanan. Saan natin mababasa yun? Dito sa unang versikulo na binasa natin. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin,
And in this way, death came to all men, sa lahat, because all sin, ang lahat nga ay nagkasala. Ibig sabihin mga kapatid, kung wala palang kasalanan, kasi ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ibig palang sabihin mga kapatid, pakinggan mabuti, kung walang kasalanan, wala palang kamatayan. Kaya lang may kamatayan mga kapatid, ay dahil sa pagpasok ng kasalanan. Okay? Yun ang i-eliminate ng Panginoong Kristo. At tandaan natin kailangan maintindihan natin, sa krus ng Kalbaryo, yun ang i-eliminate ng ating Panginoong Kristo. Tatanggalin sa iyo ang kasalanan para maibalik sa iyo ang buhay na hindi na namamatay. Because if there is no sin, there will be no death. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Sa krus ng Kalbaryo, ang tinanggal ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay ang kasalanan. Okay? At dahil natanggal na niya ang kasalanan sa kanyang mga hinirang, ang mga hinirang ay wala ng kamatayan. Tandaan mo yan, kapatid. Kailangan maintindihan mo yan. Yun ang ating blessed assurance. Wala na tayong kasalanan sa paningin ng Diyos. Tinanggal na yun sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Pag-aaralan natin. Mamaya. Verse 13 says, For before the law was given, sin was in the world. Ito pa ulit-ulit natin itong pinag-aaralan. Kaya kailangan kabisado natin para pag may mga kasagupa tayong magtatanong sa atin, maaalala natin pinag-aaralan natin. Masasagot natin sila ng tama. Sabi diyan, For before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there is no law. Okay, tandaan natin, nauna muna yung kasalanan bago pinadala yung 10 utos ng Diyos. Ang pinag-uusapan ditong law is yung ating Decalogue, yung 2 bato na pinagsusulatan ng ng 10 utos ng Diyos. Yung unang part ng utos ng 10 utos is patungkol sa Diyos, yung relationship natin sa Diyos. And then, yung another part is yung relationship natin sa tao. Yun yung Decalogue, mga kapatid. Yung first 4 ay patungkol sa relationship natin sa Lord. Number 1 is, Thou shalt have no other God beside me. Number 2, number 2, Thou shalt not make any graven image. Huwag kang gagawa ng anumang anito, anumang rebuto na sinasabi mo, ito ay Diyos. Pangatlo, ano yung pangatlo? Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Pangapat, remember the Sabbath and keep it holy. Yan yung pangapat. And then yung another part, yung another part na ba ito, ang nakasulit naman doon, yung para sa atin, relationship natin. Ano yung una doon? Respect or honor your mother and father. Yan yung panglima. Yung panganim, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie, and do not covet. Yan yung 10. Okay? Kaya dalawa yun. Kaya Decalogue. Yung isa, bato, nakasulat, yung patungkol sa Diyos, relationship. And then yung isang bato, patungkol sa relationship natin, mga kapatid. So, dumating yung 10 commandments na yan, mga kapatid, matagal nang nagkakasala ang tao. And in fact, nagunaw na ang mundo sa unang pagkakataon. Wala pa ang law, ginunaw na ng Diyos ang mundo sa unang pagkakataon. Baka iniisip natin, hindi pa nagugunaw ang mundo.
Nakakatakot nga, mga kapatid, kung anong nangyayari ngayon. Sunod-sunod ang earthquake ngayon. Okay? Yung mga sinasabi sa Matthew chapter 24, mga kapatid, and there will be wars and rumors of wars. Matitindi ang gera natin ngayon. May gera tayo sa Russia at sa Ukraine. May gera tayo sa Israel at sa Persia, sa Iran, kasama ang US. May gera tayo doon. Merong nagigit-gitang gera or nag-aambang pananakot ng China sa Taiwan. At ang mga European countries, nagdadagdag sila ng malaking budget sa paghahanda sa gera. Okay? Sabi doon, wars and rumors of wars. Ano ibig sabihin ng rumors? Bali-balita. Dahil sa bali-balita, naghahanda na ang mga bansa pagdating ng gera. Okay? Kaya naghahanda ang European countries kasi binibitawan sila ni Trump ngayon sa kanilang alay sa NATO, North Atlantic. So yun sila, naghahanda na yung mga patungkol sa gera. Okay? Ano pa? There will be various earthquakes. Okay? Nagkaroon tayo ng earthquake. Saan yan? Anong lugar yung earthquake natin? General Santos. May mga namatay. Ngayon, may dalawang malalakas na earthquake na naman sa Venezuela at tinataya na ang mga magiging casualty, magiging mamamatay doon dahil hindi pa nakikita ay nasa 4,000 to 10,000 people na ang hindi nakikita, missing. Dahil nangyari ang earthquake, dalawang magkasunod, isang 7.1 at isang 7.5 magnitude sa Richter scale. Magkasunod, nangyari yung earthquake na holiday sa Venezuela. Holiday. Pag holiday, anong ibig sabihin? Nasa mga bahay ang mga tao. Or maybe nasa mga mall o galaan dahil holiday. So marami ang tinatayang mamamatay doon sa earthquake sa Venezuela. Merong malawakang tagutom ngayon. Sa atin lang eh. Pasalamat tayo ang Truth and Life. Walang nagugutom dito. Walang nagugutom sa Truth and Life. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Pero pag ako kasi marami akong mga tao, minsan, nagkwento rin si Pastor Jonathan sa isa nilang trabahador sa refinery sa San Miguel. Sabi niya, may baon daw yung isang trabahador na isang latang sardinas. And then, nung tanghali, binuksan yung sardinas, binagsak lang yung sauce ng sardinas. Sauce. Tinanong, ba't sauce lang? Ba't sauce lang ang ano mo? Yun lang kakainin mo? Sabi niya. Ewan ko kung siya nagtanong o yung kasama niya. Sabi, yes sir. Kasi yung laman, panggabi ko yun. Yung sauce lang ng pangtanghali, yung laman ng sardinas, panggabi. Imagine that. Imagine that, my dear brother. Mapalat tayo kung sobra-sobra tayo sa pagkain. Maraming tao ngayon, mga kapatid, ay talagang nagugutuman. At makikita natin din yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. 14 years old, 13 years old, 15 years old, namamaril. Saan nila pinagkukuha yun? Young people. Young people. Huwag kayong makikipaglaro kayo sa tanas. Yung gaming, huwag niya sabihin, iba naman ako, special, kaya ko yun. No? Yung gaming, young people, makinig sana sapagkat hindi nyo kayang labanan ang power ni Satanas. Akala nyo kaya nyo isang araw, pwede kayong ma-overcome kung hindi talaga kayong nakikinig. Okay? Nauubos niyo ang buhay na dyan sa mga gaming na yan. Ano yung nangyayari sa mga bata, yun ang natutunaw ang kanilang ulo. Sabi nga ng stats,
Mas masahol pa sa addiction sa sa droga, ang addiction sa sa mga games. Alam natin yan, nakikita natin yung statistics patungkol dyan. So yan ang nangyayari sa mundo mga kapatid. Yung kasalanan na nanggaling kay Lucifer, na naipasa kay Eva, kay Adan, at ngayon ay nasa mundo, ang kapatid, hindi natin namamalayan, sumisira na talaga ito. Matalino ka man, mayaman ka man, kapangyarihan ka man, sino ka man kung wala kang relationship sa Panginoon, kapatid, igugupo ka ng kasalanan nanggaling lang sa sinasabing, kakain lang naman ako, isang kagat lang, pinoper sa kanya asawa, oh, kagat ka, doon lang nagsimula ang lahat ng ito mga kapatid. Kaya huwag natin isipin, kaya ko to, games lang to, kaya. No! Tandaan natin ang pinagsimula ng lahat ng ito ay pagkagat. Pagkain. Napakasimple. Ganon dinaya ng Diablo ang sanlibutan. Ganon niya dinaya. Kaya huwag natin sasabihin, kaya ko itong special ako. Sila hindi pa kaya. Ako kaya ko. No! You cannot. Hindi mo makakayanan. Kapatid, huwag mong sabihin simple. Pagka nakipagsayaw ka kay Satan, nakipagsayaw ka sa Diablo, kapatid, hindi ka mananalo sa kanya. Dadalhin ka niya sa impyerno. And I'm telling you the truth. Ganun ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Okay? For before the law was given, sin was in the world. Ginunaw na ng Diyos ang mundo. Hindi pa dumarating ang batas. Okay? Ang Diyos alam niya yung kasalanan kahit na walang batas. Masyado tayong legalistic. Akala natin, wala namang batas. Nagsasabing masama. No. Alam ng Lord kung ano yung masama at mabuti. At igagawad niya sa iyo ang karampatang parusa, may nakatayo man o wala mang nakatayo na batas. O kahit nasa constitution, sa batas natin, sa ligang batas natin. Ignorance of the law excuses no one. Okay? Kahit hindi mo alam ang batas, pag lumabag ka sa batas na hindi mo alam, ikukulong ka pa rin. Hindi mo pwedeng sabihin sa husgado na, sandali, hindi ko alam na bawal palang sumiting sa hindi asawa. Hindi ko alam yun. Hindi ka i-acquit ng law. Okay? Ng adultery. Hindi. Kahit hindi mo alam, ikukulong ka. So, ganon. Binigay ang batas o ang kautusan, mga kapatid, sabi diyan, the law was given to expose sin. Wala yan dyan. Wala dyan. Paliwanag ko to. The law was given to expose sin. Kasi ang tao, hindi niya namamalayan, makasalanan siya. Kaya ang batas, ibinigay ng Diyos, itinindig sa panahon ni Moses. At tandaan natin na nagunaw ang mundo sa panahon ni Noah. Wala pa si Abraham. Si Noah pa lang. Okay? From Noah, sumunod na istorya, si Abraham. And then, from Abraham, mula kay Abraham, sinong sumunod? Si Isaac. And then si Jacob. And then, ang labing-dalawang anak, bago pa lang si Moses. Okay? Abraham, Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Pick tayo ng isang sa tribo, Joseph. Pagkatapos ni Joseph, si Moses. O doon pa lang binigay yung batas. Ibinigay yung law, mga kapatid, hindi para tulungan ang tao na hindi magkasala. At tandaan natin yan na binigay ng Diyos ang batas o ang 10 utos, hindi para tulungan ang tao na hindi na siya magkakasala ngayon dahil binigay ko na ang law. No. Binigay ang law to expose sin.
para ipamuka sa tao na ang sangkatauhan ay makasalanan. Okay? The law was given to expose sin, but it cannot help man to avoid sinning. Hindi natutulungan ng batas ang sangkatauhan na makaiwas sa kasalanan. Kasi kung natutulungan ng batas, ng batas ang mga tao na makaiwas sa kasalanan, let's focus. Kung natutulungan ng batas ang tao na makaiwas sa kasalanan, wala nang makukulong. Wala nang mamamaril, kagaya ng nakikita natin yan. Wala nang magnanakaw sa gobyerno kasi natutulungan ng batas ang tao na hindi na magkasala. Ang nangyayari, patong ang mga ipinapasang batas sa Senado. Napakarami ng batas. Pero ang mga batas na to, mga kapatid, nagsasabi lang kung gaano na talaga makasalanan ang isang katauhan. It cannot help man to avoid sinning. Kaya nga ang mga balasubas na nasa gobyerno, mukhang walang kinalaman, nakakagawa na sila ng paraan na nagkakasala, pero hindi nakalutang ang kanilang mga kasalanan. Okay? So, maging ang batas, ginagamit nila para maka-get away with sila sa kanilang mga kasalanan. It cannot help man to avoid sin because it has no power to save man. The only power of the law is to condemn man. Ang kapangyarihan lang ng batas, kahit ng batas natin, sa ligang batas natin mga kapatid, ay para ipakulong yung natagpuang nagkakasala. Yan lang ang kapangyarihan ng batas. Pero wala itong kapangyarihan i-acquit yung mga nagkakasala. Okay, so nevertheless, in verse 14, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. Okay, death reigned. Okay, sabi natin kanina, kung walang kasalanan, walang kamatayan. O kaya nga sinulusyonan ng ating Diyos yung problema ng kasalanan para wala na tayong kamatayan. Ang problema, ang kamatayan ay lumaganap. Lahat ng tao namamatay sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala. Okay? Yun ang ibig sabihin ng death reigned. Ang ibig sabihin ng reign, naghari ang kamatayan dahil ang lahat niya ay nagkakasala. So, you died, we died, because the first Adam disobeyed. Namamatay tayong lahat ngayon, mga kapatid, because the first Adam disobeyed and sinned. Kung hindi nagkasala ang unang Adan, mga kapatid, hindi tayo mamamatay. So, tingnan natin mabuti yung kapangyarihan ng ginawa ng unang Adan. Pero yung kapangyarihan na ito ay nasa negative side. Negative side. Kasi yung ginawa, yung ginawa ng unang Adan ay nagresulta ng negative impact sa sangkatauhan. Okay? Dahil ang ginawa ng unang Adan ay sumuway, disobedience, disobey. Okay? Nagkasala, kaya ang resulta sa atin, negative. Lahat tayo mamamatay dahil sa ginawa ng unang Adan. And then because the first Adam sinned, okay?
kumalat sa atin yung kamandag ng kasalanan. Yung pinag-uusapan natin nung Sunday, even though nagsimula tayo sa mundong ito na malinis ang ating papel ng buhay, pag baby ka pa kasi, hindi ka pa nagkakasala. And because the first Adam sinned, at nabahiran niya tayo ng kamandag ng kasalanan, mga kapatid, habang lumalaki tayo, we will eventually sin. O walang matino sa atin, kaya hindi tayo pwedeng magmayabang sa isa't isa. Walang sino mang matino dito. Walang titindig dito na nagmamayabang na matino siya. No! Because the first Adam sinned, we, all humankind, will eventually sin also. Makakasala ang lahat. At dahil doon, lahat nga ay mamamatay. Okay? We will eventually sin because the first Adam sinned. Now, by the virtue of the second Adam, by the act of the second Adam. Sabi natin kanina, mga kapatid, yung act ng first Adam, ang resulta, negative. Okay? Yung act ng first Adam. Now, 2,000 years ago, dumating ang second Adam. Okay? The act of the second Adam, my dear brethren, we will live, mabubuhay tayo because the second Adam obeyed. Yung act ng first Adam, disobedience. The act of the second Adam is obedience. By the act of the first Adam, which is disobedience, the result is death. Ang result ay kamatayan sa lahat. Now, the act of the second Adam, which is obedience, resulted a positive impact in humankind. Okay? You will live because the second Adam obeyed and did not commit any sin. Hindi siya nagkasala ni minsan man. Bakit niya nagawa yun? Hindi siya galing sa atin. Okay? He is 100% God and also 100% human, but his humanship, yung pagiging human niya, ay hindi nanggaling sa makasalanang lahi. Hindi siya galing kay Adan at kay Eva. Diretso siyang galing sa Diyos. Kaya siya tinawag na second Adam. So, we will live because the second Adam obeyed and did not commit any sin. Okay? Ngayong ibinigay sa atin ng Diyos ang grasya na yon, by the act of obedience of the second Adam, ngayong tayong naging beneficiary ng kanyang obedience, eventually, we will totally obey. Okay? Kasi ganun ang kapangyarihan ng unang Adan. The first Adam sinned, and because nadamay tayo, yung kamandag na yon, ay yung kapangyarihan na yon ay nadamay tayo, because he sinned, we will eventually sin. Okay? The second Adam obeyed. He is holy and righteous. At because dahil nasa atin yung kapangyarihan na yun, nadamay tayo sa kapangyarihan na yun, lahat ngayon ng nasa Kanya, na nabigyan ng Kanyang grasya, will eventually, totally obey. Sino lang ang susunod sa ating Diyos? Yung mga may kapangyarihan o resulta ng Kanyang kamatayan. Okay? Susunod sila.
Tandaan natin ha, nung nasa negative ka, kung ano nangyari sa unang Adan, yun ka rin. Kasalanan, makasalanan, kamatayan. Nung nasa pangalawang Adan ka na, ganun din ang mangyayari sa'yo. Susunod at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkakaintindihan tayo. Dito natin makikita, sino ba talaga ang mga Kristiyano? Pag naiintindihan mo kasi ang nangyayari sa tunay na Kristiyano, magpapasalamat ka sa Lord. Paano ka nakakasunod? Bakit iba ka na kaysa sa dati mong katauhan? Ito kasi yung mga kapaliwanagan. Kapag nandun ka na sa kapangyarihan ng grasya ng Diyos, dahil ang second Adam o yung panganay mo ay sumunod at binigay sa iyo ang kapangyarihan ng pagsunod na yon, eventually, you will totally obey. Okay? Kasi masarap sa pandinig yung ligtas ako, pero pwede namang hindi sumunod. No. Walang ganong kapaliwanagan sa Biblia. Kung niligtas ka ng Diyos, susunod ka talaga sa Kanya. Kasi ganon ang kapangyarihan ipinagkaloob sa iyo. Okay? You will live because the second Adam obeyed and did not commit any sin. And then, because of his obedience, you will also eventually totally obey God and live a righteous life because the second Adam, dahil siyang panganay mo, lived and died without sinning. Okay, ngayon, ang pag-uusapan kasi natin is, Pastor, hindi na ba ako magkakasala kung na kay Kristo na ako? Perfecto ba ako? Hindi na ako matutokso. Talaga hindi na ako magkakaroon kahit ni gaputok na kasalanan man. Anong mangyayari sa akin? Tingnan natin sa verse 15. Verse 15 says, "But the gift is not like the trespass." Okay. The gift is not like the trespass. Tagalogin natin. Ang regalo ay hindi kagaya ng pagsuway. A trespass meaning pagsuway o hindi pagsunod. Susundan nyo mga kapatid, tsagain nyo. Tsagain natin para magkaroon tayo ng malinaw na pagkadakot sa katotohanan. Tandaan natin, ang katotohanan na nalalaman mo ang magpapalaya sa iyo. Kasi naaalipin tayo sa maraming kasinungalingan ng diablo. Okay. But the gift is not like the trespass. Anong pagkakaiba ng gift at ng trespass? Anong pagkakaiba ng regalo at ng pagsuway? Okay. Anong pinaka-obvious na pagkakaiba? Ang pagsuway, ano to? Bad. Di ba? Masama, pagsuway eh. Trespass. Bad yun. Yung gift, ano ang gift? Good. Mabuti yun. Regalo yun eh. Yun ang obvious na pagkakaiba niya. But the gift is not like the trespass. Yung gift, pag binigay sa'yo, anong result sa'yo nun? You feel good about it. Very good ang result sa'yo. Pag binigyan ka ng gift, kasiyahan, thanksgiving, pagka nakatanggap ka ng gift. Pag binigyan ka ng pagsuway, anong resulta sa'yo? Masama. Okay? Kasalanan kasi yung pagsuway, magdudulot ito ng masama sa'yo. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many. Okay? Pupuntahan natin yung 16 kasi nandito yung kapaliwanagan sa verse 16. Inulit kasi sa verse 16. Sabi sa verse 16, again, inulit yung verse 15. Again, the gift of God is not like the result of the one man's sin.
The gift of God is not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation. Ano daw yung sumunod sa unang kasalanan na nakumit ni Adan? Doon sa binasa natin. Judgment followed how many sin? One sin. Judgment followed one sin. At ang dinulot ng one sin na ito ay condemnation. Ano yung condemnation sa Tagalog, mga kapatid? Ano yung condemnation sa Tagalog? Kaparusahan. Okay? Kaparusahan. Yan ang ibig sabihin ng condemnation. Kaparusahan, kapahamakan. Dumating ang kaparusahan, ang kamatayan, kaparusahan, kapahamakan, sa pamamagitan lang ng isa lang. Isa. Okay? Mga kapatid, namamatay ka ngayon, hindi dahil nagkasala ka lang. Namamatay ka ngayon kasi nagkasala ng isang pagkakasala, si Adan. Tandaan mo yan. Kasi kung hindi nagkasala ng isang pagkakasala si Adan, wala kang kamatayan. So namamatay ka ngayon kasi nagkasala ng isang kasalanan. One man's sin. Si Adan. At yun yung kinain niya ang bunga sa gitna ng halamanan, sa gitna ng puno ng halamanan. Okay? The fruit that of the knowledge of good and evil. Kinain niya. Yun yung pagsuway na nagdala sa atin sa kamatayan. Meron tayong kamatayan, kaparusahan, kapahamakan dahil sa isang kasalanan na yan. Yun ang sinabi dito. Judgment followed one sin. Yun bang nakasulat? One sin? Judgment followed one sin. Sabi diyan. And brought condemnation. Okay. But the gift, ang regalong galing sa Diyos, followed how many? How many sins? Many trespasses and brought justification. Anong pagkakaiba nun? Anong pagkakaiba nun, mga kapatid? Yung condemnation, isang kasalanan lang, condemn ka na. Okay? But the gift followed how many sins? Many sins, many trespasses, and brought justification. Okay, anong pagkakaiba niya? Yung condemnation, mga kapatid, resulta ito ng act of man. Sino yung sumuway? Tao. Okay? Pakinggang mabuti. Yung condemnation o kaparusahan ay resulta ng gawa ng tao. Sino siya? Yung unang Adan. Si Adan. Okay? Yung negative na nangyari sa mundo ay resulta ng gawa ng tao. Sapat na ang isang kasalanan para makondemn lahat. Okay? Now, the gift and the result of justification, kaninong gawa? Yung justification, resulta ng gawa nino ng Diyos. Tandaan natin na, yung pagkapahamak natin, yun ay resulta ng gawa ng tao. Gumawa ang tao ng kasalanan, papahamakan lahat. Okay? Sabi dito, but the gift of God followed many trespasses, maraming kasalanan, and brought
justification. Anong justification sa Tagalog? Pagpapawalang sala or pagbibigay ng katuwiran. Yung negative na nangyari sa atin ay gawa ng tao. Pero yung positive o yung magandang mangyayari sa atin, mga kapatid, ay gawa hindi ng tao, kundi ng Diyos. At ito ay hindi binabayaran sapagkat ang sabi diyan, ano daw ito? Ano nakalagay diyan? But the gift, ang regalo, mga kapatid, followed many trespasses and brought justification. Pagka naintindihan natin to, mga kapatid, yung pagpapasalamat mo, yun ang sinasabing, nagpapahinga na ang kaluluwa mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon na, you will enter my rest. Nakapasok ka na sa aking kapahingahan. No more inner striving. Wala ka nang nararamdaman na nagpupumahog ka. Ano bang gagawin ko? Ano pa bang gagawin ko? Pag naintindihan mo to, ang kaluluwa mo ay talagang nakapahinga na. Magpapahinga na sapagkat nakapasok ka na sa kapahingahan na binibigay ng Panginoon. Yan ang pangako niya. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa. Saan kayo nabibigatan? Saan tayo nabibigatan? Sa pagbitbit ng kasalanan. Kapatid, doon tayo nabibigatan. Akala natin meron tayong gagawin o meron tayong ginagawa o meron tayong rules na susundin para mawala yung bigat na yun. Kapatid, ang kailangan mo lang makita at maintindihan ay ang katotohanan na ang kaligtasan mo ay regalo ng Diyos sa iyo. Regalo. Okay? The power of condemnation and death is sin. Ang kapangyarihan ng kaparusahan, kapahamakan, kamatayan ay kasalanan. Okay? Ngunit ang kasalanan na yun, na nagbigay sa iyo ng kamatayan, kaparusahan, at kapahamakan, ay inalis na sa iyo ng Diyos. Tinanggal na sa iyo ng Diyos. Okay? But the gift of God, which is the grace of God, defeated the power of sin and condemnation by justifying the sinners through the gift of righteousness in the death of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, unawain natin, naway paunawa sa atin ang ating Panginoon. Kung ano yung na-achieve, kung ano yung na-achieve sa Tagalog? Nakamtan. Kung ano yung nakamtan nung mamatay ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, nung namatay ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon ang nakakaraan. Ang na-achieve nito, kapatid, ay tinanggal na sa iyo ang lahat ng iyong trespasses. Many trespasses. Ibig sabihin, your past sins, your present sins, your future sins. Binura lahat ng Lord. You are blameless now. You are spotless. You are holy and righteous by the virtue of what Jesus Christ has done at the cross of Calvary 2,000 years ago. Okay? Hindi na yun papangalawan pa. Never to be repeated.
never to be refilled, never to be replaced. That is once for all solution. Tatanungin ko kayo mga kapatid, nung mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, buhay ka na ba nun? Makasalanan ka na ba nun? Kailan ka nagkasala? Before namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo or after siyang namatay sa krus ng Kalbaryo? Kailan ka nagkasala? After. Yung solusyon ng kasalanan mo, yung kasalanan mong nagawa, ano yun? Future sins in light of that death upon the cross of Calvary. Kasi 2,000 years ago yun eh. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, sinolusyonan niya ang past, present, future sins. Yung mga kasalanan mong nagawa, saan considered yun? In the light of the cross of Calvary. Anong sins yun? Future sins. Sapagkat nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, wala ka pa noon. At hindi ka pa nagkakasala. Fast forward, 2025, 2026, nandito ka na sa mundo. You look back on what Christ has done 2,000 years ago. Ang lahat ng kasalanan mo, 1974 to 2000, hanggang kailan ako mabubuhay, ang lahat ng kasalanan yon in the light of Calvary is future sins. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Lahat ng kasalanan ng Truth and Life Christian Church ay future sins. Yung kasalanan natin ngayon ay sinolusyonan na ng Panginoon 2,000 years ago by the virtue of Christ's death upon that cross of Calvary, my dear brethren. Yun ang sinasabi dito. The gift followed many sins, many trespasses, and brought justification. You are justified. Sino magdadala ng pag-asang ganito, mga kapatid? Sino magdadala ng joy, ng kumpiyansa, ng kapayapaan sa puso? Yung mga taong binigyan ng unawa ng Diyos. Ito rin yung mga tao, dahil natutunan nila ang katotohanan, ito rin yung mga tao na magbabalik sa Kanya ng matimyas at makatotohanang pagpupuri at pagsamba. Anong pinagmamapuri mo sa Panginoon? Bakit mo siya sinasamba na, salamat Lord, meron kaming ulam mamaya pag-uwi namin. Yun lang ba? Ang malalim na dahilan bakit tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, is that God has gifted us justification. Pinawalang sala niya lahat ng ating mga kasalanan. Okay? And then, 17. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provisions of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Ano ibig sabihin yan, Pastor? The truth is, yung salitang how much more. Pag nakarinig ka ng how much more, meron ka kasing comparison. May dalawang bagay na kinukumpare mo. Okay? May kinukumpara ka. Pag sinabing how much more, ibig sabihin, yung isa ay di hamak na mainam kesa sa isa. How much more means that the grace of God is more powerful than
sin. God's grace can undo the result of sin. Ano bang resulta ng kasalanan? Condemnation, kamatayan, kaparusahan, kapahamakan. Yun ang resulta ng kasalanan. But the grace of God, how much more powerful is the grace of God? The grace of God can undo. Ano yung undo pag sa computer? Pag sinabi mong undo, ano yung ginagawa? Pagka kinlik mo yung undo. Binubura na ito lahat na undo. Okay? Yan ang sabihin ng undo. The grace of God can undo all the results of sin. Ang grasya ng Diyos, ang kapangyarihan nito, kayang burahin ang ginawa ng kasalanan sa sangkatauhan. Kayang burahin ang kapahamakan, ang kaparusahan, ang kamatayan. Ang nakagawa lang noon ay ang grasya or ang regalong grasya ng Diyos. How much more means God's grace is more powerful than sin. God's grace can undo the result of sin, which is condemnation. But, etong saksak natin sa ating isip. Once, kapag dumating na sa iyo ang grasya ng Diyos, pag nandiyan na sa iyo ang grasya ng Diyos, hindi na, kailanman, muling maaando ng kasalanan ang grasya ng Diyos na tinanggap mo, kapatid. Sana nagigets natin. Once na tinanggap mo na ang grasya ng Diyos. Dati, di ba, alipin ka ng kasalanan? At dahil alipin ka ng kasalanan, papunta ka sa impyerno. Papunta ka sa condemnation, sa kaparusahan at kapahamakan. But God came to rescue you. And He gave you His grace, ang kanyang kabutihang loob. Anong ginawa ng grasya na yon? Inando ng grasya na yon ang lakad mo papuntang impyerno. Hindi ka na papuntang impyerno. Pero buhay ka pa. Buhay pa si pastor. Minsan nakakaisip si pastor ng kasalanan. The blessed assurance, my dear brethren, is if you already receive the grace of God, any sin cannot undo the grace of God that was given to you. Kaya nga may sinasabi tayong, minsan kang naligtas ng Diyos, ligtas ka talaga, kapatid. Once saved, you are always saved by the grace of God. Okay? Yan yung pinagsisigawan mo na pagpapasalamat sa Lord, kapatid. Parang turing sa isang anak na kahit araw-araw painitin ang ulo ko ni Midel, at the end of the day, hindi ko siya itatakwil bilang anak ko. Dahil nasa kanya ang hawak-hawak niya, hindi ang bit, kundi ang grasya, ang kabutihang loob ng isang ama. Iyon ang meron tayo, kapatid. Naando ng grasya ng Diyos ang resulta ng kasalanan, pero ang kasalanan kailanman hindi na kayang i-undo
ang grasya ng Diyos o ang resulta ng grasya ng Diyos na tinanggap mo. Anong resulta ng grasya ng Diyos sa iyo, kapatid? Justification, eternal life, kailanman. Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, dahil hawak-hawak ka na niya sa kanyang mga kamay, kailanman, kapatid, hindi ka na makakahulagpos sa kamay ng ating Diyos. That is the assurance of salvation. Theology 101. Your salvation is really secured and assured, my dear brethren. Okay? Kaya sinabi dito, how much more how much more will those who receive, yung nakatanggap, God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Lahat silang tumanggap ng mabiyayang grasya ng Diyos at ang kanyang regalong righteousness, katuwiran, kailanman ay hindi na magugupo, kapatid, ng kamandag ng kasalanan. Okay, so 18 and 19, I will close. 18 and 19. Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. So the truth there is death, yung kamatayan, is the result of the first Adam's disobedience. And life is the result of the second Adam's obedience. So dalawa na yon, mga kapatid, we have on both acts, we have nothing to do with any of those. Okay? Nagkasala si Adan, mag-isa siya, pero damay tayo. Okay? Sumuway si Adan, mag-isa siya, damay tayo sa negative. Sumunod si Jesus Christ, mag-isa siya, pero damay tayo sa resulta. Okay? We have nothing to do with those two acts. But the result, na-receive natin, mga kapatid. Okay? So, yun po ang katotohanan meron tayo sa ganito. Nawa, naintindihan natin lahat. Sumabog ang ating papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. So po, tayo po'y manalangin. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin, aming Ama. Salamat po sa iyong mga katotohanan na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Lord, thank you that our salvation is really secure, assured in your mighty hands, Lord God. Hindi kami ang nagtrabaho, kaya walang peligro ang resulta ng tinrabaho. Kung kami ang nagtrabaho, merong peligro. But Lord, you are the one who worked for our salvation. Kaya nakasisiguro kami na matatag ito at kailanman hindi masisira. Salamat po, aming Ama, sa iyong mga katotohanan. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Here is your church, the Truth and Life Christian Church. Nawa patuloy na mabahaginan mo, aming Ama, ng iyong katotohanan magpapalaya po sa amin, mga kaluluwa. Sa iyo pong papuri at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen,